Ugo! Come here. Come. Ugo. Ugo. Guys, nakikita nyo ba yung mangga? Bukas magpipitas tayo doon. Tikman natin kung ano. Kasi last year, nakatikim ako dyan. Hindi ko matandaan kung ilang beses ako ilang beses ako kumuha ng mangga dyan. Maasim siya. Pwede rin naman ako magpitas ngayon. Para ipakita ko sa mga umorder sa akin yung itsura ng mangga. Kasi may umorder na sa akin, bale, hindi ko kung ilang katao. Pero ang total na nag-order sa akin ay siya, 12 kilos. O, diba? Nakabenta tayo ng 12 kilos. David! Saan ang lalaki yun? Naantay ko kasi magdilig ng antay pa. Nagko-comment pa kasi siya doon sa video niya. Kaya, mauna na kaya akong bumaba. Kaso lang init kasi sa baba. Mainit sa baba. Kaya, dito muna ako. Hindi ko alam kung may bunga pa yung raspberries. Tignan ko nga kung may bunga pa yung raspberries. Ay, may bunga pala yung aming granada. Tignan nyo guys, oh. Isang peraso lang. Oh. Isang peraso lang. May bunga pa? May bunga pa? Pwede pa kaya mag-harvest dito? Ay, wala na nung nakaraan. Meron pa natira. Ewan ko kung pwede pa to. May tuyo na siya. Tuyo na. Meron pa sa taas ayun, no, kung nakikita nyo yung kulay red. Ayun, no. May kulay red siya sa taas. Wala na tayong ma-harvest dito. Urot na. Dito muna ako. Di ba ang kita dito? Dito yung gusto kong tambayan, nasa baba. David, wala pa. Hindi ko na yun aantayin mamaya. Nantikan talaga siya. Kasi yung didiligan niyang aloe vera, ayun o. Sa baba. Guys, alam nyo ba? Dito ko gustong lagyan ng mga pananim na gulay. Pero siguro magagawa ko pa yan pagbalik ko galing bakasyon sa Pilipinas kasi doon ako mamimili ng buto. Dito ko siya itatanim. Siguro makapagtanim pa ako by next year pa. Or titignan ko sa pagbalik ko sa galing bakasyon kasi mag-e-start na yung yung winter nun. Kaya baka hindi na niya kayanin. Pero sa bagay hindi naman sobrang malamig dito sa sa Spain. I mean, hindi siya nag-yelo compare sa ibang lugar. Hindi siya nag-snow dito kaya okay lang magtanim. Ewan ko lang dito kung merong mga gamit sa loob. Panggamit sa pagtatanim. Kaya sinabi ko kay David doon sa bahay ng magulang niya. Kumuha siya ng mga paso. Para yun muna ang pagtataniman ko ng mga gulay. Kasi nga, ang problema kasi may mga aso dito. So, naglalaro yung mga aso dito. Kaya mas mabuti na ilagay na lang siya sa paso. Ayan na siya, oh. Ayan na siya. Oh. Oh. Kita nyo? Doon siya dumaan sa may mangga. Nagdidilig siya ng kanyang aloe vera. So how many kilos of mangoes do we have? I'm gonna tell my parents now. 12. For now, 12. 12. Yes. But next week it can be 20 easy. Yeah, maybe. Or
or maybe even more. No? Mm. So, punta tayo dun sa mangga. Mangga. Baba tayo dito. Ito lang yung hagdan, guys. Oh. Hagdan. Pero, ingat kasi. Medyo ano siya. Hindi maganda ang pagkagawa ng hagdan. Yan. Ha? Yes. Yung orange. Yung orange wala pang bunga. Ito guys, so prutas din ito siya. Ayan o. Prutas din siya. Ito prutas din ito. Ayan o. Kaso lang hindi ko gusto yung lasa nito kasi parang amoy ano siya. Amoy lupa. Ay, lasang lupa. Ayan o, daming prutas. Lasang lupa siya kaya hindi ko gusto yung ano niya. Yung lasa niya. Kaya dito tayo sa mangga. Tignan nyo yung mangga guys. Oh, lalaki na. Meron yung iba maliliit. Hindi ko alam bakit ito ang liliit niya. Pero may ano na malalaki siya. Naku sana. Wag mo na siyang mahinog. Ito din oh. Ayan oh. Sayad na nga sa lupa oh. Sumayad na sa lupa. Kasi last year yung ano dito. Yung mangga. May nakakapasok na baboy ramo. Ano siya, kinakain ng baboy ramo. Ayan dito, oh. Malalaki din yung part dito. Pero try ko nga ito. Magkuha ako ng isa. Ala, parang ano na ito. Magkuha ako isa, guys. Dito tayo sa malalaking Indian mango. Tignan mo. Yan. Lalaki ng mango. Di ba? Ito na yung harvest ko. Isa lang ang kukunin ko. Kasi ito medyo ano na siya. Medyo dilaw na siya. Kasi nasisinagan siya ng araw. Kaya dapat na talaga i-harvest ito. Kasi na-sprayhan kasi ito nung kailan yun? Mga 2 weeks ago. Ay sabi ng magulang ni David, 20 days daw. 20 days daw pwedeng ma-harvest yung, ang tawag doon, pwedeng mag-harvest na after ng 20 days. Kasi hindi daw maganda pag nag-spray sila tapos mag-harvest, mapupoison daw yung yung kakain ng mangga. So, nandito ako sa ilalim ng puno. Ayun. Kikita nyo guys. Ang lawak ng nila dito, lupain. Kasi lang ang daming bakanting dito. Oh. Kaya gusto kong taniman ng mga gulay. Next year siguro. Siguro next year marami akong maitatanim na gulay dito. Kaya sabi ko kay David, bilhin na lang kami ng lupa. Sabi niya may lupa din daw yung magulang niya doon. Nandun lang sa sulok nakatambak. Sabi ko nakakahiya naman na gamitin yun. Kaya sabi ko bilhin na lang. Siguro magagawa ko yun after na lang ng bakasyon ko kasi uwi tayo ng Pilipinas. Kailangan din natin gumastos doon. Kaya after na lang ng bakasyon natin gagawin yung plano sa pagtatanim ng mga gulay dito. Alam nyo guys, yung mga plano kong itatanim na gulay. Actually may mga buto na ako na na-order online sa Amazon. Ano siya? Pwede ko na nga sana siyang itanim ngayon. Kaso lang, 1 buwan na lang kasi uwi na ako. Kaya alanganin na siya sa araw. Tsaka wala rin mag-aasikaso dahil magbabakasyon ako. Magbabakasyon din si David sa ibang bansa din. Kaya, sabi pagbalik na lang. So, yun lang guys.
Yung tikman natin ito, ipapakita natin sa mga umorder sa atin ng mangga para makita nila yung quality ng mangga. So yan lang guys. Bye bye.